Mukhang ang iba'y nasa bakasyon pa. Kamusta po kayong lahat? Isa pa nga po yung parang kayo naniniwala. Okay? Kamusta po kayong lahat? Amen and amen. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Praise God. Mamaya po ay meron na po tayong evening service. Biyaya po ni Lord ay siguro yung iba yata ay panggabi. Ano po? Kaya hindi wala rito. Okay. Ang pag-uusapan po natin ay galing po sa Matthew chapter 28 verses 1 to 6. Pero specifically sa verse 6. Basahin ko po sa inyo. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Yan. Pumunta po sa libingan ng Panginoong Yesus. Si Mary Magdalene kasama ang iba pang Mary. Kaya po pag nabasa niyo po yung Mary, hindi po lahat ay ina ni Jesus. Ano? May iba pong Mary pa. Okay? Verse 2. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven. Wow, may nagtanong, Pastor, tunay po ba mga anghel? Ito na ang patunay. Tunay ang anghel. Okay? The angel is real. Dahil meron daw pong isang anghel ng Panginoon ang bumaba galing sa kalangitan. And going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. So, yung libingan po kasi ng Panginoong Hesus noong panahong yon, may nakatakip or nakataklob na bato. Ang ginawa ng anghel, tinanggal niya yung takip or taklob ng tomb and naupo siya doon. Verse 3. His appearance was like lightning. Imagine mo ang anghel. Ang itsura daw po niya ay parang kidlat. So, ibig sabihin, napakaliwanag. And his clothes were white as snow. Grabe. Kung kayo po kaya ang nasa panahong yun nakakita ng anghel, anong gagawin nyo? Hindi na ako magtataka kung bakit sa Old Testament, nung nakakita ang mga tao ng anghel ay sinasamba nila. Anghel pa lang yun, hindi pa lang yun Diyos. Kasi ang itsura daw ay lightning at ang kasuotan ay white as snow. Ganong kaputi. Verse 4. The guards were so afraid. So may nagbabantay po sa libingan ng Panginoong Yesus. Of him, that they shook and became like dead men. Yan. Mga nahimatay. Nakakita ng anghel. Verse 5. The angel said to the woman, kasama po sina Mary Magdalene at ibang Mary, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. Ibig sabihin, nagsasalita pa lang anghel. No? Verse 6. He is not here. Wow. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Kaya po ang title po ng i-share ko po sa inyo ay He is not here. Ba't po, Pastor, hindi yung He has risen? Medyo laging gagamitin yun ngayong araw na ito. Ginamit ko yung una sinabi. He is not here. Let's pray first. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, inaalala namin kung gaano ka kadakila. Kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa amin at kung gaano ang ginawa mo para sa mga tao. Lord, salamat po sa pag-ibig na walang katulad sa lupa. Thank you, Lord, sa mga blessing na nare-receive namin noon pa ay natanggap na namin.
Noon pa ay binigay mo na. Kaya Lord, sa araw na ito, kami nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaisipan na lahat na maririnig namin, Lord God, ay maunawaan namin, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong salita. Hayaan mo na itong pag-uusapan namin ngayon ay magkaroon ng impact sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ang title po nito ay, He is not here. Tingnan nyo katabi nyo, may mga absent ba? He is not here. Nasa bakasyon pa yata. Okay. So, ano po ang expectation nung dumalaw po si Mary Magdalene at iba pang Mary doon sa libingan? Sa palagay nyo, ano kaya expectation nila? Expectation, hindi yun nangyari. So, ang ina-expect nila, possible, na nakasarado yung libingan, may isang bangkay na wala ng buhay, kasi nga, dadalaw po sila sa libingan. Pero unexpected happens. May isang anghel na nagsalita. Sabi ng anghel, He is not here. Pag-usapan po natin itong He is not here. What does it mean? He is not here means, number one, the grave is empty. Wow. Parang walang dating pa lang, ano? Mamaya may dating na yan. The grave is empty. Pag sinabing empty, walang laman. Sino po dito ang nung November 1, kayo po'y dumalaw sa inyong mga mahal sa buhay, sa sementeryo? Meron po ba dito? Meron naman, Yan, praise God. Halimbawa, ang inilagay dun sa halip na pangalan, ang ilagay transparent kaya, tapos pagpunta mo doon, nawala. Ano kaya reaction mo? Siguradong matatakot ka. Bakit nawala yun? Paano? Bakit nawala? Di ba? Ganon din yung naging reaction. Natakot po sila Mary Magdalene nung nakita nila na wala doon si Jesus. Sabi ng anghel, babae, wala dito si Jesus. Ang mga babae ay dumating upang hanapin si Jesus sa libingan ng mga patay, pero ang anghel ang nagsabing, wala dito si Jesus. Kaya naman, tayo pong lahat na naririto, kung sakaling naroon tayo sa sitwasyon ni Mary Magdalene at iba pang Mary, ano kaya ang magiging reaction nyo? Siguradong magugulat or matatakot din po kayo. Kung ikaw naman ang nakasama ni Jesus sa matagal na panahon, na sinasabi ni Jesus noon, sabi ni Jesus, mga alagad ko, ako'y mamamatay. Pero after 3 days, mabubuhay ako. Namatay na si Jesus. Ano kayang ine-expect nyo na after 3 days, ano kayang mangyayari? Siyempre, magtatanong kayo, tama? Ano tatanong nyo? Mabubuhay nga kaya? Totoo ba yan? Sigurado kayong mabubuhay after 3 days? Kasi, doon pa lang magkakaroon ka ng question. Totoo kaya ang sinabi ni Jesus na mabubuhay siya after 3 days? Dahil pag ito nabuhay, ay siya. Ibang usapan na ito. Di ba? Ibang usapan na. Ito na ang nangyari. Meron nang nagkaroon na ng, sabi nyo nga po, himala. Wala sa libingan. Kita nyo na? Sigurado nasa isip na ni Mary Magdalene, baka nabuhay na nga. Ito na yung 3 days Baka nabuhay na nga, baka bumangon na. Zombie. Di ba? Pag may bumangon na patay, di ba? Sa mga movie, zombie daw. Pero iba to. Iba. Nabuhay nga siya. Hindi na siya patay. At hindi na siya nananatiling patay. Amen? Sige, palapakan mo ang Panginoong Jesus. Kaya naman, tuwing mahal na araw, hindi po taon-taon namamatay ang Diyos, ha? Noon lang namatay. After 3 days na buhay. At hanggang ngayon, nananatiling buhay. Kaya walang magsasabi sa inyo pag mahal na araw, patay ang Diyos ngayon, huwag kang gagawa ng kahit ano. Delikado ka. Hindi po totoo yan. Dahil hanggang ngayon, buhay ang Panginoon. Pero bakit po nagdiriwang ng mahal na araw? Para alalahanin lamang yun nangyari noon. Alalahanin. Pero hindi, ibig sabihin, taon-taon namamatay, taon-taon din nabubuhay. Sasabihin nyo, linggong po ngayon, linggo ng pagkabuhay. Hindi po nabuhay ngayon, ha?
Nabuhay na noon. Hindi taon-taon nabubuhay. Kailangan maliwanag po ito. Dahil 2,000 years ago, nung hindi siya natagpuan sa libingan, siya ay nabuhay at nananatiling buhay magpahanggang ngayon. Praise God. Kaya po, ang sinasamba nating Diyos today ay nananatiling buhay. Amen? At hindi nananatiling patay. Amen? Ano po ang nangyari? Jesus does not belong among the dead people. Hindi siya kabilang sa mga patay at dahil sinabi niya, after 3 days, mabubuhay ako. Yung pagkamatay, kayang ma-identify. If magpapakamatay, halimbawa, sasabihin ng tao, bukas ako'y mamamatay. Pwede ba mangyari yun? Pwede, kung magsusuicide. Tama? Pero yung yung sasabihin ng tao na, mamamatay ako bukas. Pero, Lunes, sa Webes, babangon ako. Sa palagay nyo, may tao kaya makakagawa nun? Walang taong makakagawa nun. Diyos lang ang makakagawa nun. So, ano po ang ibig sabihin nun? Ano po ang connotation po nun? His death shows His humanity. His resurrection reveals His true identity. Yes! Tao si Jesus kasi namatay, pinahirapan, pinutungan ng korona ng tinik, nakasama ng mga disipulo, taong-tao. Nagutom, tama? Taong-tao. At nung namatay, pinatunayan ng Panginoong Jesus na siya ay human. 100% human. Pero, yung pagkabuhay na maguli at sabihin na mamamatay ako after 3 days, mabubuhay ako muli, hindi na tao yan. Diyos na makakagawa niyan. At makikita mo ang tunay na identity ni Jesus. Siya ay nagkatawang tao, pero at the same time, siya ay tunay na Diyos. Amen? Palapakan mo, Panginoong Jesus. Kaya naman, kapag ganitong mga Easter Sunday, biyaya po ni Lord, inaalala natin ay hindi lang kanyang pagkabuhay. Inaalala natin na ang nabuhay ay hindi lang tao, kundi isang Diyos. Inaalala natin na siya ay nagsabi at ito'y nangyari. Grabe. Wala si Jesus sa libingan, ibig sabihin, nagkatotoo na ang kanyang sinabi. Grabe. Sina Mary Magdalene yung unang nakasaksi na wala si Jesus. Sa palagay nyo, nakasama ni Jesus itong mga to. Sa palagay nyo, hindi ba nanghilabot yung tatlo? Yung lahat ng Mary? Wala na si Jesus, nabuhay na yan. Totoo na, totoo na. Sa totoo lang, siguro natakot sa anghel. Pero sa totoo lang, masayang masaya sila. Tuwang-tuwa, nagkatotoo na ang sinabi ni Jesus. Praise God. Mark chapter 8 verse 31. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things. Si Jesus po nagsasalita. And be rejected by the elders, the chief priests, and teachers of the law. Tandaan, nagsuffer ba siya ng maraming bagay? Yes. Nireject ba siya ng lahat? Yes, even the disciples. And that he must be killed. Namatay siya. And after 3 days, rise again. Si Jesus ang nagsabi, buhay pa siya. Grabe. Grabe dito pa lang. Pag hindi ka na naniwala sa Diyos, aywan ko na sa'yo. After 3 days, rise again. Yes, totoong pinahirapan. Ni-reject at namatay si Jesus. Nakita ito ng marami sa krus. Kitang-kita. Nakapako nga Bakit ipinako sa krus? Para makita ng lahat na si Jesus ay namatay. Hindi ito mangyayari dahil sinigurado na baka mag-isip ang mga tao. Sasabihin ng iba, siguro baka kaya nawala si Jesus, kaya empty yung tomb. Kasi, baka itinakas. Baka buhay pa talaga siya. Sinong nagko-question ng ganon? Baka si Jesus ay buhay pa. Iniusod niya yung bato. Tapos, umalis siya. Di ba? Pwede may mag-isip nun mga pilosopo, mga nag-aral. Pero hindi. Hindi ito mangyayari. Bakit? Sinigurado ng mga gwardya na patay na talaga si Jesus. Tumulo ang kanyang dugo na may kasamang tubig
nang siya ay sinibat. John 19:33-34. Ito ang patunay na si Jesus ay patay talaga. Ngunit nang dumating sila, yung mga gwardya, kay Jesus, at makitang patay na. Tandaan mo ha? Patay na, nakita nilang patay na. Dito na nauso ang ang double dead na ito. Tignan nyo ha? Ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. May ibig sabihin yung hindi binali ang mga binti. Sa Old Testament, na-prophesy na po ito sa Deuteronomy na hindi mababali ang kanyang mga binti. Old Testament pa lang na-prophesy na po yan. Walang nabaling binti. Kasi yung kasama ni Jesus sa krus, binali yung mga binti lahat. Si Jesus ay hindi. Bakit? Kasi kita nila na patay na. Verse 34, subalit tinusok ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at biglang lumabas ang dugo at tubig. Anong ibig sabihin biglang lumabas ang dugo at tubig? Ibig sabihin nito, nung tinusok sa tagiliran, ubos na ang dugo, wala ng dugo. Kaya tubig na ang lumabas, ibig sabihin talagang patay na patay na. Sure na patay, siniguradong patay. Kaya sa magsasabing tumakas si Jesus, hindi mangyayari, patay talaga. At kung buhay nga si Jesus, ang tanong, sa sugutan niya kayang katawan, kaya niya kayang buksan ang libingan ng may malaking bato? Yung pinahirapan, duguan, ewan ko na lang kung kaya niyang buksan yung bato. Alam niyo po ba na nag-research po ako doon sa bato, kung gaano po kalaki yung bato? According sa research, kailangan ng 3 to 5 persons bago mabuksan ang libingan. 3 to 5 or more. Depende po pala yun sa pinaglagyan. So, ibig sabihin, kahit siya ay nabuhay nga sa loob, hindi niya kayang buksan yung bato. Talagang anghel ang nagbukas ng bato. At siguradong hindi kaya ng isang taong buksan. At kung kaya man, siguradong hindi kaya dahil siya ay sugatan at walang kain ng 3 days. Kaya laking gulat nila na may nagbukas na ng bato. Pagpunta ni Mary Magdalene, wala na yung takip. Wala na yung taklob nung libingan. Eh ako'y nag-analyze pa po ako. Sa akin pong analysis, sa akin lang naman napansin ko lang, puro babae ang unang dumalaw sa libingan. Napansin nyo po? Puro babae, Mary Magdalene at iba pang Mary. Ba't hindi kayo mga disciples kaya ang unang dumalaw? Alam nyo kung bakit? Analysis ko na, sa akin lang naman pananaw. Bakit kaya? Para masigurado at baka gawa ng kwento na baka yung unang dumalaw ang nagbukas. Sinigurado na puro babae para ipakita na hindi nila kayang buksan ito. Baka gumawa pa ng maling balita na may nagtakas kay Jesus. Hindi may itakas, puro babae. Imagine, kung yung matatibulong lalaki yung pumasok doon, yung makasinlaki ni Lords lahat, ay baka tinakas ng mga lalaki pumasok. Hindi, puro babae. So hindi mabubuksan. Hindi natin maitatanggi, totoong namatay si Jesus, ang libingan ay totoo, pero wala si Jesus doon. Ano kayo nangyari? This is very important, church. Dahil kung nanatili sa libingan si Jesus, wala tayo ngayon dito. Kung nanatili sa libingan si Jesus, wala tayong church ngayon. Walang mga church na yan. Walang Christian. Walang Christianity. Wala itong family ito, walang J1 Marikina, wala. Kung hindi nabuhay si Jesus, wala tayong pag-asa. Wala tayong ise-celebrate kung siya'y nanatili doon. Pero dahil wala, nagsisimula na ang matinding celebration ng mga Kristiyano. Thank you, Lord, wala ka doon. Thank you, Lord, wala ka doon. Bakit? Nangyari na yung sinabi. Pastor, ano naman ngayon sa akin kung walang nahanap na Jesus sa libingan? O itong application. We must stop looking for life in empty places. Ano nga pong ginawa na Mary Magdalene? Pumunta sa lugar na kung saan empty naman. Huwag nating hanapin ang kahulugan ng buhay or ang buhay sa mga bagay or lugar na at the end of the day, empty pala. Lalalim tayo dyan. The women came looking for Jesus in a tomb. Sometimes, we do the same thing. Ano yon?
looking for life in places that cannot give it. Akala natin may mga lugar dito sa mundo na pupuno sa'yo, makakasatisfy sa'yo, at makakatagpo ka ng tunay na hinahanap mo. Pwedeng sa simula lang, pero at the end of the day, empty. Ano ba yung at the end of the day ay empty? Ano ba yung mga empty places, Pastor? Ito yung mga empty places. Sayang-saya ka, pero lugar pala ng pagkakasala. At the end of the day, empty places yan. Ito pa, ito yung mga empty places. Temporary pleasures. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, parang pinaparinggan ka ni Pastor. Ito pa, ito yung mga empty places. Success without God. Successful nga sa tingin ng mundo. Pero pag wala si Kristo dyan, hindi yan success na matatawag. Ito pa, wealth without honoring God. So dito may mga wealth. Make sure na honor si God. Ito pa, mga empty places. Mga relationships na hindi si God ang sentro. Empty places. If you are searching for meaning, don't look in empty places. Look at the risen Christ. Don't look sa mga lugar na empty or magiging empty ka. Ang tingnan mo ay si Jesus na nabuhay. Amen? Dahil wala si Jesus sa libingan, biyaya niya ay nabago na ang lahat. Church, iba na ang pagsamba. Noon kasi buhay pa si Jesus eh. Yung mga tao, sa ulo ng Old Testament, Law of Moses, puro law, batas. Pero nung namatay si Jesus at muli siya nabuhay, nagbago ng lahat. Pumasok na ang biyaya. Pumasok na ang grace. Pumasok na ang pag-ibig. Eto na, salamat sa Panginoon. At hindi na puro batas. Nabago na ang lahat. Ang bato ay nabuksan, hindi para makalabas si Jesus. Sabi ng iba, kaya naman po nabuksan yung bato kasi lalabas po si Jesus. Nagkakamali ka. Kahit nakasarado yung bato, kaya lumabas ni Jesus. Kasi nga, nung tinagpo niya ang mga disciples, sarado ang mga pinto pero nakalusot siya. Nabasa niyo po ba yun? Nasa upper room po sila. Sinarado ang mga pinto at mga bintana. Pero nung magsisimula na sila, si Jesus nasa loob. So hindi talaga para makalabas si Jesus kaya binuksan yung yung tomb. Gusto lang ipakita ka na Mary Magdalene na wala na doon si Jesus. Amen? Gusto lang ipakita. At ano pa? Ano pa ibig sabihin? Dahil kahit naroon ng bato, kaya niya makalabas doon. Ang libingan ay nakabukas upang ipakita sa mundo na hindi mapipigilan ng libingan si Jesus. Hindi mapipigilan. Nabuksan ang libingan para ipakita sa lahat ng tao na may nabuksan ng bagong destinasyon ng mga tao. Kasi noon, lahat po ng taong nagkasala, alam na, pupunta sa impyerno or hell. Pero dahil may nabuksang bagong pintuan sa libingan, pinapakita lang dito na may nabuksan ng another destination, walang iba kundi kalangitan. Na sino man ang maniniwala kay Jesus, na siya'y nabuhay na maguli, after mamatay, at si Jesus ay sapat na kabayaran sa kasalanan mo, humanda ka. Nabubuksan ang pintuan ng langit para sa'yo. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon Jesus, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinong gusto yon? Imagine, napakaliwanag ng dito, ng word. Magkakaroon ng tao ng buhay na walang hanggan kapag ikaw ay naka Jesus. Kung anong nangyari kay Jesus, mamatay ka man, mabubuhay ka magpakailanman. Kung anong nangyari kay Jesus, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kaya yung nagsasabing pag namatay, tapos na siya. Tapos ka. Huwag ka maniniwala. Hindi yun totoo. Kung ikaw ay naka Jesus, biyaya ng Diyos, pag namatay ka, huwag kang matakot. Bakit? Kasi mabubuhay ka ng walang hanggan. Amen? O sino gusto yon? Amen. O papasok tayo sa pangalawa. He is not here means, number 2, death has been defeated.
Wow! Ano po ba yung death, Pastor? Ano ba yung kamatayan? Death is the humanity's greatest fear. O magbigay ka kayo sa akin ng mga nakakatakot. Sige, ano ang kinatatakutan mo? Maubos ang pera? Nakakatakot nga yan. Marami ng takot dyan. Pero alam mo, ang lahat ng punot dulo ng takot, kamatayan. Yan ang pinaka-greatest fear ng lahat. O, bakit natatakot maubusan ng pera? Wala makakain. Pag nawala ng kain, magugutom. Pag nagutom, mamamatay. O, patay din. Ano pa? Magsabi sa kayo sa akin ng kinatatakutan ng tao. Sino sabi ng asawa? Wala na, dahil nagkaroon na kami ng couples, dito nung last Sunday. Nagmamahalan ng mag-asawa dito. Amen? So, ano kinatatakutan mo? Sino takot sa matataas na lugar? Nangihinang yung mga tuhod. Bakit natatakot doon? Baka ma-fall sa kanya. Ma-fall sa mataas. At pag na-fall ka, patay. O kamatayan na naman. Ano pa? Lahat yan, ang purot dulo, kamatayan. And this is humanity's greatest fear, the death. Ang kamatayan, ang pinaka-kinatatakutan ng lahat ng tao. It is the final enemy. Final enemy. Kaya naman, ang mga tao ay ginagawa ang lahat para ma-extend ang buhay. Anong ginagawa ng mga tao para ma-extend ang buhay? Nag-i-stem cells. Nabalitaan niyo yun? Mayaman lang nakakalam nun. Merong mga new technologies para magamot ang lahat ng sakit at karamdaman. Sino dito ang bumibili ka ng mga pampabata? Mga herbal. Good yan, di ba? Mga supplements. Para lang mapahaba ang buhay. Ba't gusto mo mababa ang buhay? Takot sa kamatayan. Para bang ang kamatayan ay napakatindi. Grabe talaga ang kamatayan. Until the angel said, He is not here. It meant that death lost its power. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Bakit? Hindi ka na pwedeng takutin ito dahil may isang Diyos na tinalo na ito. Yes, namatay, pero nabuhay maguli. O sino matatakot na sa kamatayan? May isang Jesus na nabuhay. O sino takot na sa kamatayan? Hindi ka na matatakot kung Christian ka. Why? Kasi pag namatay ka, mabubuhay din naman. Hindi ka matatakot doon. Dahil alam mo na pagkatapos ng buhay na ito, may kasunod na buhay at walang iba kundi sa langit na yon, eternal life. Kung ikaw ay na kay Jesus, ha? Pero kapag wala ka kay Jesus, aba naman, mag-isip-isip ka, meron ding eternal death, sa impyerno naman yon, at ayaw kong mapunta ka doon. Sino dito mga in-invite lang dito? Tapos buong kamay ng mga in-invite lang dito. Yan, welcome po, welcome. Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin papalitan na religion nyo. I-share lang po namin ang daan papunta sa langit. Kasi ayaw namin kayong doon sa kabila. Amen? Yun lang po ang reason, wala nang iba pa. Gusto naming i-share sa'yo ang daan papunta doon sa langit. Dahil ayaw kita doon sa impyerno. Amen? Yun ang mahalaga. Hindi na natin pag-usapan ko ng religion mo. Hindi ko napapalitan yun, madami na. Ang ipapakilala ko sa iyo si Jesus. At si Jesus ang magiging daan papunta sa Ama. Amen? Praise God. Nang nabuhay si Jesus, nang wala na siya sa libingan, ibig sabihin nun, natalo na ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng takutin ng kamatayan. Wala na siyang lakas. Hindi ka na dapat matakot dyan. Bakit? Kasi nga tinalo ni Jesus yun. 1 Corinthians chapter 15, verse 55. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Alam mo yung tibo? Kamandag. Sting. Pag sinabi pong tibo or sting, ang tibo ng kamatayan ay tumutukoy sa nakakalasong kamandag or kapangyarihan ng kamatayan na magpapahiwalay sa atin kay Lord. Ito ang good news. Wala nang kamandag. Kahit tuklawin ka, wala nang kamandag. Hindi ka na matatakot niyan. Sabi niya, wala nang kapangyarihan, wala nang pagtatagumpay sa iyo kamatayan.
Kung ikaw ay na kay Jesus, ibig sabihin, ikaw ay mabubuhay magpakailan pa man. Good news yun, right? Good news. Kaya habang may buhay kaya yun ay Bible Naalala ko naman yung ibig sabihin ng Bible no? Basic instruction before leaving earth. Bago ka lumisa sa mundong ito basahin mo muna yon. Kung hindi kayang basahin, makinig ka lagi. Every Sunday. Bago ka lumisan, kailangan nabasa yon or napakinggan yon. Bakit? Mahalaga kasi yon. Mahalaga. Dahil kahit kamatayan, mabubuhay muli dahil sa pangako ni Jesus na buhay na walang hanggan. Praise God. Kung nangyari kay Jesus, ito ay mangyayari din sa mga nananampalataya sa Kanya. Ikaw ba'y nananampalataya sa Panginoong Jesus? Akaunti yata. Ikaw ba'y nananampalataya kay Jesus? Kung nananampalataya kay Jesus, humanda ka. May extension ang buhay mo. Anong extension, Pastor? May extension na. Anong extension? Langit. John 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Imagine, John 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Sino dito mga buhay? Amen. Kailangan nabubuhay ka kay Jesus at siya rin daw ang muling pagkabuhay. So nabubuhay ka pa rin sa walang hanggan para sa Kanya. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Praise God! Kung ito'y naiintindihan mo, ito'y magsa-celebrate. Kaya mamaya po tayo magsa-celebrate. Amen? Bakit? Kasi kung mamatay ka, may mabubuhay ulit. Wala nang dapat ikatakot. Verse 26, "At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin." Yan na. Nabubuhay ka ba? Amen. Dapat sumasampalataya ka kay Jesus. Ay hindi mamamatay magpakailanman. Pastor, anong ibig sabihin nun? Di ba pag bumigay na itong katawang lupa, di ba namatay yon? Oo, namatay yung physical. Pero yung kaluluwa mo ay hindi na mamamatay magpakailanman. Hindi ka pupunta sa impyerno para magbayad ng kasalanan mo kasi si Jesus na ang nagbayad ng lahat mong kasalanan. So, ibig sabihin, kung mamatay man ang physical na katawan, yung kaluluwa mo ay hindi na magbabayad sa hell, ikaw ay pupunta sa lugar na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Hindi ka na mamamatay. Nagtanong pa, pinaniniwalaan mo ba ito? Napasin nyo, bakit nagtatanong? Baka hindi ka maniwala. Yung mga hindi sigurado dyan, baka ikaw yan, ikaw yung nagtatanong. Tinatanong ka nitong verse, pinaniniwalaan mo ba ito? Dahil kung hindi ka naniniwala, kailangan mo nang maniwala. Yung mga nagdududa dyan, pinaniniwalaan mo ba na kapag namatay ka, ay mabubuhay ka pa rin? Pinaniniwalaan mo ba na ikaw ay mabubuhay magpakailanman? I pray, naunawaan mo. At kung naunawaan mo, kailangan sumampalataya sa Panginoong Yesus. Talagang tunay kang magiging malaya dahil alam mong may mga pag-asa ka, may pag-asa ka kay Jesus. At kung nauunawaan mo ito, tunay kang malaya. Bakit? Hindi ka natakot mamatay. Sino dito hindi takot mamatay? Amen. Sabi ng isa, huwag naman ngayon, Pastor. Hindi naman nga talaga ngayon. Pero at least nabubuhay ka araw-araw ng buhay mo na hindi mo kinatatakutan yon kasi secured ang eternal life. Amen? Kaya death is no longer the end. Hindi pa tapos pag namatay. Fear no longer has control. Hindi ka na natakot sa kung ano man. Why? The resurrection declares that Jesus wins over death and sin. Sige, palapakan mo si Jesus. Ang resurrection or pagkabuhay na maguli ni Jesus ay nagpapatunay na tinalo niya ng kamatayan. Grabe. Kung ito'y marireveal lang po sa atin, talagang ang buhay mo'y magiging malaya ka sa mundong ito.
Hindi ka na matatakot. Hindi ka na mag-aalala. Dahil kung alam mong na kay Jesus ka, praise God. Ikaw ay makakasama ng Panginoon sa langit. At napakatinding blessing po nito. Papasok na tayo sa number 3. He is not here means Jesus keeps His promises. Ito pinaka gusto ko sa lahat. The angel added, anong sabi niya? Just as He said, Matthew 28 verse 6. He is not here. He has risen. Just as He said. Nangyari, wala siya dito, siya'y nabuhay muli dahil sinabi niya. Come and see the place where He lay. Napakaraming sinabi ni Jesus sa mga disciples at naganap. Praise God. Siya ay pahihirapan. Sinabi yun ni Jesus na nabubuhay pa. Siya ay ipapako sa krus. Sinabi ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Siya ay mamamatay. Sinabi ni Jesus. Sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Sinabi rin ni Jesus. And He did exactly what He said. Kung ano mismo yung mangyayari, dinitalye ni Jesus. Sinabi ni Jesus yung magaganap. Na-prophesy niya na mangyayari. At naganap talaga. Kaya nung nakita ni Mary Magdalene na wala na si Jesus, alam mo, na-unlock na. Natanggal na kanilang alalahanin. Natanggal na yung doubt dahil nabuhay na muli si Jesus. Ano ang ibig sabihin po nito, Pastor? Ito ang magpapatunay na ang salita ni Lord ay mapagkakatiwalaan. Ang kanyang pangako hindi mapapako. At kahit hindi mo nauunawa na nangyayari, magtitiwala ka pa din dahil may salita si Lord at tiyak yun ay magaganap. Nagkatotoo ang kanyang sinabi after 3 days, mabubuhay ako. Kaya kung wala siya sa libingan, naganap na ang kanyang sinabi. Kung ito ay naganap, kung ito ay nangyari. So, ano pang hindi mo paniniwala sa sinabi ni Jesus? Kaya nga tayo na-encourage magbasa kasi lahat na nakasulat ay nangyari or mangyayari. Lahat na ng sinabi niya, siguradong paniniwalaan mo na. Eh, nangyari na yung mahirap. Ang pagkawala ni Jesus sa libingan na magpapatunay na naganap na ang pangakong muling pagkabuhay. Kaya ang pagkabuhay ni Jesus ang nagpapatibay na lahat ng kanyang sinabi ay pwede mo nang paniwalaan. Lahat na nakasulat sa Bible ay pwede mo nang paniwalaan. Lahat na nakasulat. Kaya pag may nakasulat doon, mangyayari. Sino dito ang nakabasa? Siya'y muling babalik. Ay siya, maganda ka na. Baka kumatok sa pintuan nyo. Ano sasabihin? RV? Ready ka na ga? Ang sabi ni Jesus, may verse ako mamaya, siya'y babalik. Ang tanong, handa ka na ba? Yes. Tanongin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Eh kasi baka hindi ka pa handa. Tayo ay enjoy na enjoy sa mundong ito. Eh malapit na si Jesus bumalik. Ready ka na ba? Tatanungin ka ni Jesus, ang sasabihin sa iyo ay, anak, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyo? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala kong kayamanan? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyong mga tao? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa iyong authority, influence? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko lahat ng bagay sa iyo? Anong ginawa mo? Nagpakasarap ka. Ayos yan. Ginamit mo para sa akin. Ay, job well done. Amen. I pray, sabihan ka ni Lord ng job well done, ha? Hindi you're fired. Ano po? Be careful, ha? Kaya naman, kung meron kang nabasa na pangako ni Jesus, panghawakan mo na.
Kasi ang muling pagkabuhay ay nangyari na. Ano pang hindi mo papaniwalaan? Pag sinabi ni Lord, I will bless you and you will be a blessing to many nations. Panghawakan mo na. Di ba? Pag sinabi ni Lord, hindi ka magiging buntot, magiging ulo ka, ikaw ang una sa lahat. Ikaw ang pinaka the best, pinaka mayaman. Paniwalaan mo na, pangako ni Lord yun. Amen? Kaya mamaya pag uwi ng bahay, maghanap na kayo ng promises, ha? Sasabihin mo, Lord, kung yun ang pangako mong mabubuhay after 3 days nangyari, ito pa ba naman? Lord, kung yung pangako mong ikay mamamatay at after 3 days mabubuhay ka maguli, Lord, iPhone lang to, iPhone lang. Pwede na panapalatayanan, amen? Pwede na. If Jesus kept His promise to rise, then we can trust every promise He has made. Pwede na. At napakaraming pangako at pangahawakan mo na talaga, amen? Maraming pangako. Sabi ni Lord, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Sino dito may mga pinagdadaanan? Hawakan mo na yon. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sino dito mga broken-hearted? Wala. Next preaching na yon. Sabi ni Lord, hindi kita iiwan. Kung iniwan ka niya, ako, hindi kita iiwan. Yay! Kung pinabayaan ka naman, ano sasabihin mo? May pangako si Lord. Sabi ni Lord, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Di ba? Mapangahawakan mo na yon. Ano pa? Patatawarin ka ni Lord, ano man ang ginawa mo, kung ikaw ay tapat na hihingi ng tawad. Sino dito ang may kasalanan? Ang sabi ni Lord, humingi ka ng tawad at ikaw ay tapat na patatawarin ni Lord. Pastor, sobrang laki. Walang malaking kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos. Lahat ay kaya niyang patawarin at lilinisin ka niya sa lahat ng iyong karumihan. Amen? Ito maganda. Bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. May nakasulat kang ganon? Parang meron. Malaki yata yun. Ano sabi? Bubuksan niya ang durungawan ng langit. Gano'n kaya kalaki yun? Malaki yun. Durungawan ng langit eh. Hindi naman kasing bintana lang ng bahay niyo yun. Durungawan ng langit, ang sabi niya. At ano sabi? Ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalalagyan. Mag-isip ka nga ng lalagyan. Drum, maliit yun. Anong lalagyan mo? Pastor, bank account. Wow! Pupunuin ni Lord. At sasabihin ng bank manager, Sir, sorry po, maximum. Sino gusto yon? Amen. Ano pa? Ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Pero ano yun, may gagawin pala yun? Pangako yun, pero may gagawin. Ano sabi? Mag-tithes. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba ng pangako? Abay, mag-tithes. May utos yun bago mangyari yung bubuksan ng durungawan, magmalakay 3:10 muna bago mag-11 or 12. Okay? Ang sabi ni Lord, mag-tithes kung gustong buksan ang durungawan ng langit. Sabi ng isa, pwede pong paniniwalaan na lang yun, Pastor? Hindi na gagawin. Aba naman. Gawin din, sumunod din, obedience. Ano po? Kaya kung gusto mong buksan ang durungawan, sumunod kay Lord, mag-tithes. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, partner. Kung makapag-tithes ka na. In advance yun, in advance. Lahat ng sinabi niya ay paniniwalaan mo na at sundin mo na. Huwag lang paniniwala ha, dapat sinusunod din. Revelations 22 verse 12. May sinabi si Lord, nung binabasa ko to, ako'y na-excite. Ako'y malapit nang dumating. Kailan kayo ito sinulat? Kailan ito sinulat? 2,000 years ago? 2,000 years ago, sinabi ni Lord, ako'y malapit nang dumating. Ano na ngayon? 20? Di lalo nang mas malapit. 2026 na ngayon no? Ako'y malapit nang dumating. Sino na excite? Yung hindi excited, nako, may problema yata. Sabi ni Jesus,
Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Masaya yung may ginagawa. Yung walang ginagawa, mukhang hindi pa excited. Kasi wala pang igaganti si Lord sa iyo. Kaya habang wala ka pang ginagawa, igawa na. Attend na mentoring mamaya. Para alam ko anong gagawin. Amen? Sino ditong member ka ng A grouping? Kasama ka na sa A group. At member ka pa lang, hindi ka pa AG leader. Attend ka ng mentoring para maturuan kung paano magagantihan ng Diyos sa bawat ginagawa. Ito ang gawa na may kapalit na matinding blessing at rewards. Kaya, umattend ng mentoring mamaya alas 4. Sabi sa katabi, attend ka naman. Habang may buhay, ipon ng kayamanan. Ipon ng rewards. May nagtanong, Pastor, paano po ang kanyang pagdating? Yan. Kasi sabi niya ni Lord, ako'y malapit ng dumating. Ang tanong, paano darating si Jesus? Tulad pa rin po ba yan ng dati? Magkakatawang tao ulit? Magandang tanong, no? Yun po ba yan, ipapanganak ulit ni Mary? Tatay ulit si Joseph? Tapos, magkakatawang tao ulit? Hindi na po. Kasi noon, ang dumating na Jesus ay suffering king. Nagbabayad ng kasalanan. Pero sa muling niyang pagbabalik sa second coming, conquering king na. Pastor, bigyan mo nga ako ng nung counting mangyayari. Sige, bigyan kita ha. Kung noon lumabas sa sabsaban, iba ngayon. Matthew 24 verse 30 to 31. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao, si Jesus, saan? Sa langit. Mamaya, tumingin sa langit. Baka may biglang bumukas na yung langit dyan. Ito maganda. At tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. American, Mexican, Chinese, Iranian, lahat ng lahi. Tatangis. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Grabe. Hindi na galing sa sabsaban, mula lang sa taas. Bababa sila. Nasa mga ulap. Kung ano kayang tsura natin doon? Kung aabutin pa natin sa lupa, ha? Yung mangyayari, makikita ka. Grabe. Yun ang aeroplano lang na dumaan, ganito ka na. Kung yan may mga kasama pang mga anghel. Ano pa? Verse 31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta. Pag pala meron palang senyales, hindi mo lang makikita, maririnig mo pa. Ano mangyayari? May tutunog na trumpeta. Hindi naman gano'n, mas malakas doon. May tutunog na trumpeta. Pag may narinig ang trumpeta, ay siya. Eto na. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin. Hindi ko maintindihan, Pastor, yung hinirang mula sa apat na hangin. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. 360, no? Paikot, makikita ng lahat. Pastor, sa Pilipinas po ba yan? Hindi. Sa lahat. Narito ka, kita mo. Nasa Amerika, kita mo. Kahit saan ka naroon, makikita mo ang pagdating ng Panginoong Yesus. At pag dumating siya, lahat ng kapangyarihan ng mga bansa, lahat ay luluhod sa paanan ng Panginoon. Lahat ng taong daratnan ay ma-amaze at sasabihin nila, ang sinabi ng Diyos ay naganap na. Sila excited? Kung sina Mary Magdalene, pagbukas nung pagkita nung sa libingan, ay wala si Jesus, yung pakiramdam na yon, ito rin yung pakiramdam na pag dumating ang Panginoong Hesus sa second coming, naganap na sinabi ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, at ikaw ay nabubuhay na parang dito ka lang mabubuhay, aba naman mag-isip ka ng mabuti. Sinabi na ni Jesus, siya'y muling darating. Ang tanong, ready ka na ba talaga? Baka busy ka pa rin dyan sa work mo ngayon. Kinalimutan mo na si Lord.
Pastor, meron naman akong time kay Lord. How sure are you? Naglilingkod ka ba talaga kay Lord? May listahan, the book of works, nakasulat lahat, wala kang itatanggi. Kaya kung ako sa'yo, na hindi pa dumarating ang Panginoon, at nagmamahal na araw pa lamang, pinapaalala pa lang sa'yo ang pagkabuhay, at pinapaalalahanan tayo ni Lord, maghanda ka na ngayon. Kung noon, ikaw ay paganyan-ganyan, makaatin kaya, wag na lang kaya, ikaw pa rin na nasusunod, hindi na si Lord. Sa pagkakataong ito, kapatid, wag mo nang hintayin ang second coming. Hindi pa nangyayari ang sinabi, sundin mo na agad. Hindi pa nangyayari yung mga darating pa, humanda ka na. Alam niyo po, sa study, sa mga sign ng muling pagbabalik ng Panginoon, kasi wala makapagsabi kasi darating siya na para magnanakaw. Sa mga signs na sinabi sa Revelations, alam niyo po ba, napakarami nang nagaganap sa panahon ngayon. Kasama itong mga earthquake, kasama yan. Kasama yung mga digmaan ng mga bansa. Kaya hindi na ako nababader. May digmaan, nakasulat naman. Hindi na ako nababader. May digmaan, sadyang mangyayari, nakasulat sa Bible. May mga microchip, nakasulat sa Bible. May mga tatak ng 666, nakasulat sa Bible, mangyayari. Kaya hindi na ako nasya-shock. Why? Nabasa ko na. Nabasa na. At naniniwala tayo sa nakasulat. At ang nakasulat ang magsasabi na magaganap. Kaya kung ikaw, medyo nasa punto ka ng buhay mo na parang dito ka lang mabubuhay, I challenge you, open your spiritual eyes. Makita mo ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. I pray makita mo ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay at ang muling pagkabuhay ay buhay na nakalaan sa Panginoong Yesus. Dahil ang Panginoong Yesus po ay nabuhay, may gagawin po tayo ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Sino dito nakaabot ng praise and worship? Anong feeling nyo nung nag-praise and worship? Hindi, no? Biyaya ni Lord. Habang tumatagal, naging anointed ang ating worship team. Biyaya ni Lord yan. At alam nyo po, sa pagkakataon pong ito, wala doon si Jesus sa libingan. Pero ako'y sigurado, sa ating pag-aawitan, nandito si Jesus. Wala doon, pero nandito. Kaya humanda ka. We will celebrate today. Bakit po celebration? Kasi nga, inaalala natin, hindi tayo naririto para umiyak muli. Hindi na. Narito tayo kasi magse-celebrate tayo kasi iniligtas tayo ng Panginoong Yesus. Kaya ang nagse-celebrate, kailangan masaya. Wala na siya sa libingan. Nasa kalangitan siya, nagre-ready para sa'yo. Kaya let's celebrate the victory of Jesus. The victory over death. The victory over sin. The victory. Siya'y bumangon. Siya'y wala sa libingan. Kasi ayaw niya sa libingan. Mas gusto niya tumira sa puso mo. Kaya humanda ka. We will celebrate today. As we sing to God, we will bring back the glory, the honor na nararapat sa Kanya. Come on, church! Woo! Yes, Lord. Forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, my Savior, Redeemer, lifted me from the mighty grave, Almighty, forever, I will never be
You died, you rose again on high. You opened the way. Oh Father God, Lord, sineselebrate ka namin, Panginoon. Lord, totoo ang sinabi mo. At naniniwala kami, Panginoon, sa lahat ng sinabi mo, Lord God. Lord, thank you dahil pinatunayan mo ang sinabi mo na after 3 days, mabubuhay ka na muli. Lord, salamat dahil wala ka sa libingan, Panginoon. And Lord, nagse-celebrate kami dahil alam namin na after this life, may mas masaya naghihintay sa amin. Pero habang wala pa kami dyan, Panginoon, hayaan mo na yung kalangitan bumaba dito ngayon. We want to celebrate. Isa-celebrate ka namin, Panginoon Jesus. Dahil alam namin na hindi mo kami iiwan, di mababayaan, Oh Father God, hayaan mo na bawat araw ng buhay namin, pasalamatan ka namin. Salamat sa pagbubukas ng bagong destinasyon. Salamat sa Panginoong Jesus na nagbayad ng lahat ng aming kasalanan. And Father God, I pray na mas marami pang tao makaudawa nito. And Father God, hayaan niyo po, Panginoon, na magamit namin ang buhay namin para mas marami pang tao ang makakilala sa iyo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. This we pray in Jesus' name.